Hello guys, welcome uli sa ating channel. Ito na naman ang inyong Kuya Wilfredo Montilla para magbahagi na naman uli ng panibagong kaalaman na maibibigay sa inyo. Bali ang tatalakayin natin sa bidyong ito ay ang tungkol sa scheduling na naman uli, no? Kaya lang this time ibang klaseng scheduling ito. Bali kung dati ang tinalakay natin ay ang precedence diagram method. Ngayon, ito yung tatalakayin natin. Ito yung tinatawag na critical path method or yung tinatawag na CPM network diagram, no? Paano mag-compute ng critical path using critical path method. Bali, dati nag-compute tayo, gumamit tayo ng total float. So, para ma-compute natin yung critical path ng schedule natin, no? So, ngayon gagamit tayo ng ibang pamamaraan para ma-compute yung critical path natin. So, bakit kailangan nating ma-compute yung critical path natin? Gaano ba ka-importante ang critical path? So, sa mga hindi pa nakakapanood ng mga video ko nung nakaraan, tinalakay ko na kung ano yung importance ng critical path. So, dito sa critical path, malalaman natin kung ano yung mga activity na hindi dapat madidelay. Ayun yung importance ng critical path. Bali, kasi pag naapektuhan ng critical path na delay, kahit na 1 day lang, madidelay na yung project. Kaya importante, no? Kahit nasa iba't ibang method, kailangang malaman natin kung paano computein yung critical path, no? Gaya nga na sinabi ko, ang ginamit natin is precedence diagram method. Ngayon critical path method naman, no? Mas marami tayong method na alam sa scheduling. Okay? So, alamin natin paano computein yung critical path na yan using critical path method networking, no? Okay, so ngayon dito sa critical path natin method, meron tayong mga activity. Etong start actually milestone lang yan, no? Start milestone tsaka yung finish milestone, no? Ang number of days niyan is 0. So, yun yan, no? Ito, bali, activity A, 5 days. Activity D, 3 days. Activity C, 2 days. Activity B, 6 days. Activity E, 5 days. F, 4 days. H, 1 day. G, 4 days, no? So, meron tayong successor and predecessor. Alam naman natin, no, yung mga hindi pa nakakapanood, no, dun sa previous video ko, successor and predecessor, i-review ko lang ng mabilisan. Ang successor ng start, yung A and D, no? Ang successor ng A, yung C at saka B. Ang successor ng C, yung F. Ang successor ng F, yung G. And then yung G, syempre, yung end na, no? Successor ng B, yung end na. D, successor E. A, successor H. H, end, no? Predecessor ng A and D, yung start, which is duration is 0. Milestone lang po yan, no? Pero, consider as activity with duration na 0, no? Milestone. So, C, B, predecessor niya A. E, predecessor niya D. H, predecessor niya E. F, predecessor C. G, predecessor F. And end, predecessor G, B, and H. So, yung predecessor, activity before, no? Ayan, no? Yung successor, activity after. So, ayun yung review ng predecessor and successor. So, meron tayong tatlong path dito, no? Meron tayong path na, syempre, magi-start tayo, A, C, F, G to end, no? Pero yung activity, talagang may duration,
path A, meron tayong C, F, G. So ito 'yon, no? A, C, F, G, no? Yung path A and B. A and B. So may tatlong path tayo. And then yung last path, meron tayong D, E, H, no? D, E, H. So ngayon na tingnan natin kung ano yung pinakamahabang duration dito. Ayun yung tinatawag na critical path natin, no? So yung path DEH, yun yung unahin natin, no? Ang duration ng E, ito yon, which is 3. Ang duration naman ng E, 5. Ang duration naman ng H, 1. Kung ilang araw, yun ang ibig sabihin ng duration, no? So, 3 plus 5, 8 plus 1, 9 days. So, itong path na ito, 9 na araw pala, no? Okay, so yung path A and B naman, ang A, 5 araw siya. Ang B, 6 na araw siya. Ang total number of days nila, kung ilang araw yung path na yon, 5 plus 6, 11 days. O yung 11 araw, no? Meron din tayong path na A, C, F, G, no? Ang activity A, 5 araw. Ang activity C, 2 araw. Ang activity F, 4 na araw. At ang activity G, 4 na araw din. So pag pinag-total yan, 5 plus 2, no? 7 plus 4, 11 plus 4, 15 days ito. 15 araw yung path na ACFG. Yung path na AB, 11 araw. Yung path na DEH, 9 na araw. So guys, dito sa pag-compute ng critical path, hindi lang naman total float. Lahat ng float na 0 ang critical path. So ang pinakamahabang path o pinakamahabang duration sa path, pwede rin namang critical path yan, no? So dito lumalabas sa DEH, ang bilang ng araw niya, DEH, 9 na araw. Yung A and B, 11 araw. Yung ACFG, 15 araw. So ang lumalabas na critical path guys, etong ACFG dahil etong pinakamahaba ang araw. Yan yung critical path, no? Hindi lang naman yung total float na equal to 0 ang magiging basihan natin, kung hindi yung critical path din naman yung pinakamahabang path na duration. Okay, so ayun lang guys, no? Kung nagustuhan nyo itong video ko dito sa pag-compute ng critical path using critical path method, network diagram, pakipindot lang po yung likes, no? At saka yung subscribe, notification bell sa baba para ma-notify kayo sa mga next video ko. Thank you very much po and God bless sa inyong lahat.